mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali. Ilang alkalde at mga pulis na manoy sangkot sa operasyon ng iligal na droga lumantad upang pabulaanan ang alegasyon. Panibagong oil price rollback inaasahang ipatutupad bukas. Weightlifter Hidilyn Diaz tinapos ang 20 taong pagkauhaw ng Pilipinas sa medalya sa Rio Olympics matapos manalo ng silver medal. Labimpito nasawi sa flash flood sa Macedonia. At lola na humingi ng ayuda para sa kanyang apo na may biliary atresia, tinulungan ng programang Serbisyong Kasangbahay. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa Tarlac City. Narito ang report ni Brian Lacallale. Nakaupo pa sa gitna ng kalsada at hindi maigalaw ang kaliwang paa ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking ito sa Barangay Mabini, Tarlac City, mag-aalas 12 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima na si Randy Cortez, 32 taong gulang at residente ng Pada-Pada, Santa Ignacia, Tarlac. Agad na pang nilapat ng paunang lunas ng grupo ang mga tinamong sugat ng biktima sa talampakan, gasgas sa kamay at posibleng bali sa kaliwang hita at kamay. Ayon sa mga nakakita, sakay ng motorsiklo si Cortez habang binabagtas ang Ninoy Aquino Boulevard nang mabangga ito ng puting pick-up truck. Hindi naman nakuha ang plate number nito dahil madilim sa lugar. Narinig namin po kumalabog. Tinignan namin po tricycle ay single na motor. Yun lang po, hindi po namin alam kung anong number yung anong plate number yung sasakyan. Basta talang ang nakita ko pick up na puti. Uminto rin po yun. Nung umalis na po yung nakabunggo, umalis na rin po yun. Samantala, matapos bigyan ng first aid ay isinakay na ang biktima sa ambulansya ng rumesponding Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang dalhin sa Tarlac Provincial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Brian Lacallale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na motorcycle accident sa Pampanga. Narito ang report ni Joshua Anton. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaki na aksidente sa MacArthur Highway, Barangay San Matias, Santo Tomas noong Sabado ng gabi. Kinilala ang mga biktima na sina Alvin Garcia, 32 anyos na driver ng motorsiklo, at ang nabangga nito na si Alan Rodriguez, 33 anyos. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawa na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue, ay dinala na ang mga ito sa Jose B. Lingad Hospital katuwang ang PNP Santo Tomas. Samantalang makalipas ang halos isang oras ay nirespondihan naman ng grupo ang banggaan ng motorsiklo at kotse sa Barangay Balibago, Angeles City. Nagtamo ng gasgas sa kanang hita at binti ang motorcycle rider na kinilalang si Ronnie Reyes, 28 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP Angeles City, palabas na sa kanto ang Toyota Innova nang biglang bumangga sa harapan nito ang motorsiklo. Kaagad naman binigyan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue si Ronnie bago itinurn over sa pulisya para sa karagdagang investigasyon. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga.
Handang sumailalim sa investigasyon ng ilang alkalde na kabilang sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa umano'y operasyon ng iligal na droga sa bansa. May report si Bernard Dadis. Natapos na kaninang madaling araw ang 24 oras na palugit ni Pangulong Rodrigo Duterte upang sumuko ang umano'y narco-politicians. Ngunit bago mapaso ang ibinigay na deadline, nagtungo ng ilan sa mga ito sa kanilang immediate superiors upang pabulaanan ang issue. Si Mabalacat City Mayor Marino Boking Morales ay nag-report kay Pampanga Governor Lilia Pineda, sa Department of Interior and Local Government at kay Philippine National Police Region 3 Director, Police Chief Superintendent Aaron Aquino. Masasabi ko lamang po ay ito ay walang katotohanan at ang gusto po natin mangyari ngayon ay gusto po natin makausap ang ating mahal na presidente para maklear ang ating pangalan so that I can explain to him my side. Kahapon naman ay nagpasa ng judicial affidavit sina Mayor Cipriano Bilago ng San Rafael, Bulacan, Mayor Martin de Guzman ng Bawang La Union at dating Mayor ng Sagyaran, Lanao del Sur na si Rasmia Macabago upang pabulaanan ang aligasyon. Handa rin umano silang sumailalim sa investigasyon upang malinis ang kanilang pangalan. Paano ka namang sasabihin na totoo wala naman talaga akong ginagawang tungkol dyan sa illegal na droga na yan. At pagka drug test lang, wala namang problema. There is no complaint filed against her. There is no warrant of arrest issued against her. But we inform CIDG at any time we are willing to participate in any further investigation if there is a case against her. Umaasa rin ang ilang LGU officials na mabibigyan sila ng pagkakataong makausap si Pangulong Duterte upang maipaliwanag ang kanilang panig. The family, including myself, my supporters have been saddened by what was being made as a pronouncement. We wish on the part of my family and Team Rama that justice and the truth will prevail. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Humarap naman kay PNP Chief Ronald De La Rosa ang ilan sa mga opisyal ng pamahalaan na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa iligal na droga, gayon din ang number 2 drug lord sa Central Visayas. At mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa Iwaila. Bagamat hindi nga pinangalanan ni President Rodrigo Duterte, lumutang din dito sa Camp Crame ang number 2 drug lord ng Central Visayas. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ka-level ni Jaguar Diaz si Franz Sabalones sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Pareho aniyang kumukuha ng supply ang mga ito kay Peter Co sa loob ng New Bilibid Prison ng 10 hanggang 50 kilo buwan-buwan ng shabu at saka isinusupply sa Cebu. 200,000 piso ani ang weekly protection money na ibinibigay ni Sabalones sa isang police colonel sa Region 7. Kaugnay nito, hindi na raw ito pakakawalan pa ng PNP at pipigain pa hindi sa nalalaman sa operasyon ng iligal na droga at kung sino pang sangkot sa Region 7. Samantala, 32 pulis ang humarap na rin kay General Bato. Kinabibilangan ang mga ito ng 15 opisyal at 16 na police non-commissioned officer at isang retired. Nakatikim ang mga ito ng mura mula kay Chief PNP na sinabing kahihiyan sila ng organisasyon at binantaang papatayin kapag hindi tumigil sa iligal na gawain kaugnay ng pag-recycle at protektor ng iligal na droga. 25 namang local official pa lamang ang dumating kabilang ang kapatid ni Sabalones na si Vice Mayor ng San Fernando, Cebu na si Fral Sabalones. Aniya na pagkamalan lamang siya ng Pangulo kaya't naisama siya sa listahan. Maging ang shooting body ni Chief PNP na si Dato Muntawal Maguindanao Mayor Toto Muntawal ay sumuko din upang linisin ang kanyang pangalan. Nandito rin kanina sina Maasin, Iloilo Mayor Malones, Mayor Navarro ng Pangasinan, Iloilo Mayor Jed Mabilog, Mayor ng Saudi Ampatuan at Dato Salibo Maguindanao. Ang mga local officials ay isinasa ilalim na sa processing ng Criminal Investigation and Detection Group habang sa Internal Affairs Service naman ang bahalang magproseso sa mga pulis na sumuko. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan mula sa Camp Crame.
Samantala, makikipagpulong mamayang hapon sa kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ilang local government officials na umano'y sangkot sa iligal na droga. At mula naman sa tanggapan ng DILG, may report si Grace Casen live. Yes, go ahead, Grace. Waila, mamayang 1:00 ng hapon ay nakatakdang magtungo dito sa opisina ng DILG ang mga local government officials maging ang mga mayor na una nang sumuko sa Camp Crame habang may ilan naman ay didiretso na dito. 10:00 ng umaga kanina nang mag-umpisang dumating dito sa opisina ng DILG ang mga local government officials kabilang sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umaring sangkot sa illegal drug activities. Kabilang sa mga narito na, isa nga dyan ay ang mayor ng Mabalacat, Pampanga na si Mayor Eduardo Morales. Ayon kay DILG Secretary Ismael Mike Sueno, ang mga pangalang binanggit ng Pangulo ay hindi pa doon kasama ang hiwalay na pangalang hawak mismo ng DILG. Hindi rin anya dapat maging kampante ang Metro Manila mayors na umano'y sangkot din sa mga illegal na droga dahil hindi pa tapos ang Pangulo sa pagbubulgar ng mga pangalan ng mga narco-politicians. Sa ngayon, anya ay patuloy pa silang nangangalap ng mga ebidensyang magpapatunay sa Metro Manila mayors at officials na maaaring sangkot sa droga. Una nang sinabi ng kalihim na mismo ang Pangulo ay nalungkot dahil mismo ang mga kaibigan niya at tumulong pa sa kanya sa kampanya ay kasama sa listahan ng kanyang isinapubliko. Subalit kailangan daw gawin yun ng Pangulo para sa kanyang tungkulin upang masugpo ang droga sa bansa. Sa ngayon, Waila, ay nakaantabay pa rin tayo dito sa DILG at tinintay nga natin na dumating ang ilang mga local government officials at ang mga mayors na nakatakdang humarap mamaya sa kalihim ng DILG. Waila? Maraming salamat sa iyo, Grace Casen mula sa DILG. Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng pagkabahala si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa paghahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pangalan ng 7 judges na umano'y sangkot sa iligal na droga. At mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Yes, go ahead, Roderick. While sumulat na si Chief Justice Maria Lourdes Sereno kay Pangulong Rodrigo Duterte upang ipaabot ang kanyang pag-aalala sa ginawang pag-anunsyo nito sa publiko ng pangalan ng 7 mga huwes na sangkot umano sa iligal na droga. Ayon sa tagapagsalita ng Supreme Court na si Atty. Chodorte, ipinadaan ni Chief Justice Sereno sa Department of Justice ang kanyang sulat kay Pangulong Duterte. Personalaan niyang tinanggap ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang sulat kaninang umaga. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kopya ng sulat at hindi pa isinasa publiko ang partikular na nilalaman nito. 7 mga huwes na umano'y sangkot sa iligal na droga ang pinangalanan ni Duterte nitong linggo ng madaling araw. Ang mga ito ay sina Judge Mupas ng Dasmariñas City, Cavite, Judge Reyes ng RTC Baguio City, Judge Savilo ng RTC Iloilo City, Judge Casiple ng RTC Calibo Aklan, Judge Rene Gonzalez ng NPCC Iloilo, Judge Navidad ng RTC Calbayog at si Judge Ezekiel Dagala ng MCTC Dapa Siargao. Ngunit batay sa records ng mataas na hukuman, 3 sa mga ito ang wala na sa serbisyo. Si Judge Mupas ay natanggal na sa serbisyo 7 taon na ang nakalipas. Si Judge Gonzales naman ay nagretiro na nitong nakaraang Enero habang si Judge Navidad ay napatay sa pamamaril noong 2008 at hindi pa rin nare-resolba ang kaso hanggang ngayon. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza mula sa Maynila. Susunod sa C-News. 17 nasawi sa flash flood sa Macedonia. At batang lalaki nasawi ng mahulog sa pinakamataas na water slide sa buong mundo sa Amerika. At sa pagpapatuloy ng C-News, nagsagawa ng rally ang mahigit sa 100 individual bilang pagsuporta sa mayor ng Bawang La Union na kasama sa listahan ng mga local government official na sangkot sa illegal na droga. Mula sa San Fernando City, La Union, may report si Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, Flor, magandang tanghali. 7:00 pa lamang ng umaga o 7:30 pa lamang ng umaga ay nagsimula ng maglakad ang mga rallyista sa Bawang La Union. Karamihan sa kanila ay mga market vendor ng bawang. Sinabi nila na hindi sila naniniwala na sangkot sa illegal drugs ang kanilang mayor
na si Clarence Martin de Guzman. Kabilang si Mayor de Guzman sa humigit kumulang sa 100 at 50 opisyal na binanggit ni President Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa pagbisita sa kampo militar sa Davao kahapon. Ang Vice Mayor naman ng Nagilian na Union ay hindi rin makapaniwala na sangkot sa illegal drugs ang kanyang mayor na si Reynaldo Flores. Bukod kay Mayor de Guzman at Flores, kabilang rin sina Mayor Dante Garcia ng Cubao at ex-Mayor Eufranio Erigel ng Ambo La Union sa listahan. Flor, kahapon pa ay nagtungo na ang mga alkalde sa Camp Crame kaugnay sa utos ng Pangulo na mag-report sa Philippine National Police sa loob ng 24 oras. Inalis na rin ng detailed personnel ang 3 mayor. At yan mo ng update live mula dito sa San Fernando City. Balik sa'yo, Flor. Maraming salamat sa Grace Doctolero, nagulat mula sa San Fernando City, La Union. Nagpahayag ng kalungkutan ang mayor ng San Rafael, Bulacan dahil sa pagkakadawit niya sa operasyon ng illegal drugs sa bansa. Mula sa Bulacan may report si Nestor Torres live. Yes, Nestor. Yes, Flor, magandang tanghali. Ikinalungkot ni San Rafael Mayor Cipriano Biolago ang pagkakasama ng kanyang pangalan sa mga binanggit ni President Rodrigo Duterte na mga umano'y narco-politicians. Sa flag raising ceremony kaninang umaga, naging emotional ang alkalde sa harap ng mga empleyado ng munisipyo. Ayon kay Biolago, masakit sa kanya at sa kanyang pamilya na madawit sa operasyon ng illegal na droga. Nakiusap rin ang alkalde kay Pangulong Duterte na kung ipahihintulot ay makapagpatuloy pa rin siya sa serbisyo. Maging ang mga empleyado ng munisipyo ay kinalungkot ang pagkakasama ni Mayor Biolago sa drug list ng Pangulo. Samantala, pinalitan na ngayong araw ni Manuel de Vera bilang San Rafael Chief of Police si Police Superintendent Orlando Castil. Si Castil ay pinalitan dahil sa command decision ng Camp Crame dahil napabilang sa listahan si Mayor Biolago sa narco-politician. At yung ng ating balita mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Flor. Nestor Torres, nagulat mula sa Bulacan. Pinuna ng isang mambabatas ang isinasagawang anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. At mula muli sa Maynila, may report si Victor Cosare live. Go ahead, Victor. While binatikos ni Ifugao Lone District Representative Teddy Bagilat ang anti-drug campaign ng pamahalaan dahil sa pagiging tila double standard nito. Ayon sa mambabatas, maraming namamatay na mga mahihirap na pinaghihinalaang sangkot sa illegal drug trade, subalit ang mga mayayaman at mga makapangyarihang umano'y sangkot din sa sindikato ay iba ang nagiging trato. Isa ito sa dahilan kung bakit nais ni Bagilat na maimbestigahan ang anti-drug campaign ng administrasyon pati ang mga nangyayaring extrajudicial killings na ikinakabit sa kampanya laban sa droga. Subalit ang inihaing resolusyon para buksan ang investigasyon ay nasa Committee on Rules pa rin at hindi pa na ipapasa sa komite na dapat magsagawa ng investigasyon dito. Pinansin din ng mambabatas ang inilabas na listahan ng Pangulo ng mga umano'y protektor ng drug syndicates mula sa hanay ng local government units, judikatura at law enforcement agencies. Anya, binanggit ang pangalan ng mga general ng pulisya na sangkot sa drug problem, subalit hindi pinanganlan ng ibang low-ranking officials kundi mga PO1 at PO2 na lamang. Imposibleng mga non-commissioned officers lang ang kasabwat ng mga general at walang mabababang ranggong commissioned officers. Tanong din ni Bagilat, sino ang nagva-validate ng listahan upang masigurong accurate ito? Naiwasan sana anya ang insidente na pinanganlan ng Pangulo ang isang huwes na matagal na palampatay. Gate ng kongresista, mabuti ang may anti-drug campaign, subalit dapat gawing tama. Waila? Maraming salamat sa Victor Cosare mula sa Maynila. Sa iba pang balita, sinabi ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na hindi labag sa international law ang paggamit ng landmines. At mula muli sa Maynila, may report si Rosalie Coz live. Yes, go ahead, Rosalie. Ulat ng haliwayla, iginiit ng political wing ng Communist Party of the Philippines ang National Democratic Front na walang nilalabag na international law ang paggamit ng New People's Army ng command-detonated landmines. Ayon sa pahayag ng NDFP Negotiating Peace Panel Chief Luis Halandoni, hindi labag sa Geneva Convention at Ottawa Treaty ang mga ginagamit na pampasabog ng NPA. Bukod dito, wala pa rin anyang kasunduan sa pagitan ng communist groups at pamahalaan upang ipagbawal ang command-detonated explosives. Kahapon, nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na paggamit ng NPA ng landmines. Ginawa ang pahayag ng dumalaw si Pangulong Duterte sa burol ng mga nasawing sundalo sa Panacan, Davao City linggo ng umaga.
Kune-question ng Pangulo ang patuloy na paggamit ng NPA ng landmine at iginiit na labag ito sa international law. Ipinahayag din ng Pangulo ang nararapat na pagbilang ng paggamit ng landmines sa isasagawang usapang pangkapayapaan sa August 20 at nagbabala na kung patuloy na gagamit ng landmine ng mga rebelde ay pauuwiin na ang mga kinatawan ng pamahalaan sa peace talks at ilalaan ng budget sa mga sundalo. Subalit ayon naman kay dating Bayan Muna Party List Representative sa Toro Ocampo, mas magiging mahirap para sa Government Peace Panel kung magkakaroon ng ultimatum ang Pangulo sa paggamit ng landmines at dapat magpatuloy ang usapang pangkapayapaan kahit na walang ultimatum. Waila? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, mula sa Maynila. Tatlo pang testigo sa kasong graft laban kay Senator Joseph Victor Ejercito ang humarap sa Sandigan Bayan ngayong araw. Wala sa Sandigan Bayan, may report si Mon Hoxon live. Yes, Mon. Floor sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong graft laban kay Senator Joseph Victor Ejercito sa Sandigan Bayan 5th Division, 3 testigo ang muling iniharap ng prosekusyon. Ito ay upang patotohanan ng bintang kay Senator JV na ginamit nito ang Calamity Fund ng San Juan City pambili ng high-powered firearms noong 2008 habang siya pa ang alkalde ng syudad. Naimbitahan ng City Accountant at City Budget Officer ng lokal na pamahalaan ng San Juan noong panahon na binili ang mga high-powered firearms na nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. Pinatunayan ng mga testigo na sa Calamity Fund ng lokal na pamahalaan kinuha ang pinambili sa mga high-powered firearms. Pinatunayan naman ng kampo ni Senator J.V. Ejercito na nakasaad mismo sa ordinansa ng lungsod na 5 milyong piso ang budget na dapat ay nakalaan sa pagbili ng mga armas at ipinuntong 2.1 million lamang ang ginamit ni Ejercito. Ayon kay Senator JV, kung totoong nais niya nakawin ng mahigit 2 milyong piso, ay dapat isinagad na nila ito sa 5 milyon na siyang aprobadong budget sa pagbili ng mga firearms. Naniniwala si Senator JV na sa lalong madaling panahon ay madidismiss ang kanyang kaso dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya ng prosekusyon laban sa kanya. Mayroon pang 6 na testigo ang ihaharap ng prosekusyon laban kay Senator JV Ejercito. Yan ang latest, balik sa iyo, Flor. Mon Hoxon nagulat mula sa Sandigan Bayan. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area, subalit makakaranas pa rin ng mga pagulan ng malaking bahagi ng bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po na naapektuhan itong southwest monsoon o habagat, yung pong kanlurang bahagi ng ating bansa. Makulimlim pa rin po sa lugar ng Ilocos Region, yung Cordillera at Cagayan, kasama na po ang mga lawigan ng Zambales at Bataan, maging yung Mimaropa, yung Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at yung Calabar Zone area ay makakaranas pa rin po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Kasama na rin po yung Western Visayas, yung Samar at particular yung Panay at Negros Island. Samantalang ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay makakaranas naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga tsansa na magkakaroon din po dyan ng mga biglaang mga pagulan o yung tinatawag po natin na thunderstorm. Sa ngayon po ay nakalabas na po itong low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Subalit pa sa mga susunod pong oras ay maaari po makaranas pa rin tayo ng malakas na mga pagulan sa ilang mga lugar po sa ating bansa dahil nga sa epekto nitong southwest monsoon o habagat. Kaya ating ulat panahon, balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. May inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry players, 70 to 80 centavos per liter ang bawas sa presyo ng diesel, 10 to 15 centavos per liter sa gasolina at 70 to 90 centavos naman ang rollback sa kerosene. Ito ang ika-6 na sunod na linggong magpapatupad ng rollback sa halaga ng mga produktong petrolyo. Susunod sa C-News. Weightlifter Hidilyn Diaz tinapos ang 20 taong pagkauhaw ng Pilipinas sa medalya sa Rio Olympics. At lola nang humingi ng ayuda para sa kanyang apo na may biliary atresia, tinulungan ng programang Serbisyong Kasambahay. Sa pagbabalik ng C-News.
Umabot sa 17 na sawi at nasa 22 ang sugatan sa flash flood sa Skopje sa Macedonia dahil sa pananalasan ng bagyo noong Sabado. Inanod ng flash flood ang malaking bahagi ng ring road sa palibot ng Skopje at maging ang ilang sasakyan. Lubharing napinsala ang maraming bahay. Nangako naman ang European Union na magpapadala ng tulong sa Macedonia. Isang 10 taong gulang na batang lalaki ang nasawi sa aksidente sa pinakamataas na water slide sa mundo sa Kansas City sa Amerika kahapon. Kinilala ang bata na si Caleb Thomas Schwab, anak ni Kansas State Representative Scott Schwab. Nananatiling suspendido ang operasyon ng theme park habang iniimbestigahan ang aksidente. Ang Virox water slide ay kinilala ng Guinness World Record bilang pinakamataas na water slide na may sukat na 51.4 meters. Balita rin sa labas ng bansa, umabot na sa mahigit 400 ektarya ang natupok sa wildfire malapit sa Pilot Rock Conservation Camp sa San Bernardino, California. Nasa 400 bumbero ang kasalukuyang nagtutulong-tulong upang apulain ang tinaguriang pilot fire. Patuloy ang paglikas ng mga residente ng Summit Valley area malapit sa Cedar Springs Dam at Arrowhead Lake Road. Nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan kung saan maaring pumunta ang mga residente at kung saan maaring dalhin ang kanilang mga alagang hayop. Tinakal si weightlifter Hidilyn Diaz na kanaunahang Pilipina na nanalo ng medalya sa Olympics. Ito'y matapos na makakuha ng 25 years old na si Diaz ang silver medal sa 53 kilograms division sa weightlifting competition na sa ginaganap na Rio Games. Nabigyang wakas din ng Zamboanga native weightlifter ang 20 taong pagkauha ng Pilipinas sa medalya sa Olimpiada. Nabuhat ni Diaz ang 88 kilograms sa snatch at 112 naman sa clean and jerk para sa total na 200 kilograms. Pumangalawa si Diaz kay Xu Shicheng ng Taiwan na may combined score sa snatch at clean and jerk na 212 kilograms. Nagpaabot naman ng kanilang pagbati ang Malacanang sa malaking karangalan na ibinigay ni Diaz sa bansa. Samantala, hindi naging maganda ang performance ng ilang atletang Pilipino sa pagsisimula ng kampanya ng Pilipinas nitong Sabado. Maagang yumukod sina Ian Lariva sa table tennis competition, Keshit Ching Lacuna sa swimming at Charlie Suarez sa boxing. Sa ngayon, 9 na lamang na Pilipino ang natitira na kumakampanya sa Rio Games. Nangunguna pa rin sa ngayon ang Team USA na may pinakamaraming medalyang nakuha sa Rio Olympics. As of 11:36 a.m., nakakuha ang USA ng 3 golds, 5 silvers at 4 na bronze. Sinundan naman ito ng China na may 3 golds, 2 silver at bronze medals. Pumangatlo naman ang Australia na may 3 gold at 3 bronze medals. Serbisyong kasambahay, katuwang ang Rotary Club of Roses ang batang may sakit na biliary at atresia. Narito ang report ni June Soriano. Isa na namang kaso ng sakit na biliary atresia ang inilapit sa programang Serbisyong Kasangbahay. Ito ay sakit ng mga sanggol kung saan ang bile ducts o daanan ng apdo ay hindi nag-develop. Si Aling Rosalie Kayangan ng Payatas, Quezon City ay humingi ng tulong sa programa upang maipa-opera ang kanyang 6 na buwang gulang na apo na may biliary atresia. Ayon sa mga doktor, kailangang sumailalim sa liver transplant ang sanggol bago ito mag-1 taon. Gano'n po ba kamahal ang ganong klaseng operasyon? Malaki nga po, attorney. Mahirap lang din po naman kami. Hindi po namin kakayanin. Sa tulong ng Serbisyong Kasangbahay ay nailapit ang problema ni Aling Rosalie sa Rotary Club of Roses na katuwang ng programa sa advokasiyang makatulong sa kapwa. Medyo malaki talaga yung fund na kakailanganin. So hindi isa lang ang hihinga natin para mapa-opera natin yung bata. Sa hospital na pwedeng operahan dito, pwede tayo makipag-coordinate doon para makamigay tayo ng discount. And kung magkano yung kukulangin, yun nire-release na fund ng mga Rotarian. Patuloy namang makikipag-ugnayan ang programa sa pamilya ni Aling Rosalie upang maasistihan ang mga ito sa pagpapagamot ng kanyang apo. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.